Katapos lang ng briefing on the effects of the monsoon na nakikita natin kung ano yung naging epekto lalong-lalo na dito sa Metro Manila, sa National Capital Region. At sa ating nakuhang briefing ay nakita natin may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang tuhod na lang. Yung iba hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw, wala na. At sa loob ng 5 oras, 201 millimeters. Ito ay katumbas ng 44% na bumagsak itong tubig ito in 5 hours. This is 44% of the water, the rain that fell during Typhoon Ondoy over a period of 24 hours. So 1/2 of the water volume that fell for 24 hours in Typhoon Ondoy, this time within 5 hours, 44% of that. So it was 201 millimeters that fell in 5 hours, and that is yan ang ating ngayon na hinaharap dahil nga sa climate change, dahil yung Ondoy was special, was unusual. Now this is a little bit becoming a little bit like the new normal. Makita natin na maganda naman ang naging epekto, patuloy yung ating dredging, yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na pinalitan yung mga after World War II pa yung mga drainage na ginawa. Ay pinaltan natin yung maliliit na concrete na tubo, ay pinaltan na natin yung mga na mas malaki na tubo para mas mabilis ang paglabas ang pagdaloy ng tubig. Pati na yung mga pumping station natin, we have 73 pumping stations that are all of them are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, minsan hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using. Ang tinamaan dito ay 4,700 barangays, 1.7 million families. We have unfortunately already 27 casualties and 17 who are injured. So you can see that the effects of the monsoon has been widespread and severe in terms of its effect. And so moving forward, what we are looking at is meron tayong na-identify, meron na may tumulong sa atin na galing Netherlands na tinuruan tayo at pinag-aralan kung saan, ano ba yung mga iba pwede natin gawin. And those are to na maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit na may building, pwede namang hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST. At ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern.
at inaantay na lang natin yung detailed engineering at kapag which will be finished when kailan kaya? Hopefully within the month, Mr. Oh, within this month matatapos na yung detailed engineering. Pag natapos na yung detailed engineering, titignan namin, ipaprioritize na namin, sisimulan na namin ang paghukay. We are already at present time conferring and speaking to the areas, kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon, na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar. And we are also looking at the continuing upgrading of, for example, of the seawalls, of all the other detailed management of the flood waters, and that is what we are trying to do. And not only in the initial briefing, doon sa mga huhukayan natin, nalalagyan nga natin ng kung saan natin iipunin yung tubig. Pinasabi ko pag-aralan natin na imbes na itapon yung tubig sa dagat, ay sana makahanap tayo ng sistema, gagawa tayo ng sistema para kung ano man yung nakolekta na tubig ay magamit din. Magamit for household use, magamit magamit for industrial purposes, magamit for irrigation, whatever uses that we can find for it, para hindi naman masayang dahil nakakapanghinayang makita natin nakapagkolekta tayo ng napakarami na tubig na fresh water, tatapon lang natin sa dagat at kailangan natin yan. There is an interesting statistic here that the 201.7 millimeters na bumagsak na tubig na ulan ay katumbas ng halos 50,000 na Olympic-size na swimming pool. Kaya you can just to be able to conceive or to be able to have an image for yourselves kung gaano karami yan. It is 50,000, the equivalent of 50,000 50-meter swimming pools that yung nakikita natin sa Rizal Memorial at sa mga ibang lugar. 50,000 of those size pools, the water that is contained in that was what fell in the past few days. So these are the things that we are doing. We will continue to dredge. Hindi naman titigil yan. Some of the pumping stations have stopped operating because there is no more water to pump out. But of course, they will stay on station. At pagka tumuloy pa yung ulan, then we will continue to do what we had started to do this time. So there is still a lot of work that needs to be done. But with the effects that we have seen, because after all, if we look at the beginnings of the water management that we have done, this is the effect of the work of the last 6-7 months. Nakita natin nakabawas kaagad, kaya ipapagpatuloy natin ito and to make sure that we have solutions for the very short term, we have solutions for the medium term, and eventually we will have solutions for the longer term. Ang dating baha is up to 2 stories building. Ngayon, hindi na raw ganon kalalim ang baha. Hanggang tuhod na lang o hindi na lumalagpas sa tao. So anong ibig mong sabihin, President Marcos? Anong ibig mong sabihin? Talaga bang niloko mo lang kami or ginawang gago? Gago talaga yung tingin mo sa mga tao, sa mga Pilipino. Ang totality noon is meron pa ring baha. Meron pa ring baha. Paano mo masabi na maganda ang epekto or katanggap-tanggap sa taong bayan kung ano yung sinasabi mong medyo naibsan na ang dating 2 stories building ang baha. Ngayon nasa lagpas tuhod na lang daw. Ewan ko ba sa'yo, Bongbong Marcos? Sino bang nagbulong sa'yo? Sino may naghonghong sa imo diya sa palasyo? Basin dawinding buang or agtang kwanggol, no? Kasi ginawa mo kaming gago. Ang totality nun, hindi katanggap-tanggap sa taong bayan. Na bakit sa trillions na budget sa flood control, mismo ang Metro Manila, was submerged sa baha despite of this very big budget na trillions of pesos. And it so happened na yung prime suspect na allegedly na frontline ninyo sa yung pinsan, allegedly si Saldico, na natili pa ngayon na gawas nun, and even the so-called
your first cousin na si Romualdez. Ha? Sino bang nakukulong ngayon? Yung mga pipitsugin, ha? Yung mga dating dating senador, si Bong Revilla, si Jinggoy, si Marcolita, na ang kaniyang kaso ngayon, kinasuhan siya ng plunder dahil sa hindi pagdeklara ng mga natanggap niyang ayuda or tulong sa kanyang campaign. So yan ang inaano mo kasi critical eh. At saka, ewan ko ba, Marcos, sino ba yung gumulong sa'yo? Ang hirap, no? Meron pa yung press officer mo. Itong si PICC, sabi nga ni Daryl Yap, or ni Amy Marcos, si ICC, may ICC sa Malacanang. Si Impactang Claire Castro, di umano, sabi ni yung sister mo, si Amy Marcos. Sabi niya, yung mga nangyayaring barilan or shooting doon sa Ateneo de Zamboanga, sabi niya, hindi daw natin masisisi na ang ibang mga teachers, the public teachers of public teachers, are mga promotor sa mga kalokohan. Tapos, nag-phrase conference si Claire Castro ngayon na hindi siya mag-apologize. She will not give a public apology sa kanyang pronouncement sa naging epekto nito at naging response ng mga teachers na ang nagalit sila. Siyempre, sino bang masisiyahan nun na ang teachers ay nagiging ginawa mong suspect sa mga kalukuhan. Kaya napaka-insulto, malaking insulto yung sinabi mo, Claire Castro. Saan ba ang utak mo? Kung ako ang iwan ko, abogada ka Claire Castro. Abogada ka. Pero kung ako ay isang abogado or abogada na nakikita ko the way you are talking in front of the camera. You are a spokesperson of our government, the president, the office of the president. But the way you talk is very unprofessional. Napakamanhid mo at hindi professional nung mo. Puro na lang atake. Puro ka na lang atake. Kaya, Marcos, huwag mong sabihin na naibsan ang baha from 2 stories building nagiging lagpas tuhod na lang. Kasi ang totality noon, hindi katanggap-tanggap ng taong bayan na hanggang ngayon, yung suspect or big fish sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan, hindi pa rin nakulong. Hindi pa rin nakulong despite those big budgets. Grabing pagnanakaw sa kasaysayan ng ating bansa. Kaya nakaka-PI na meron tayong presidente. Where are you? In the midst of this nasinati sa ating mga kababayan dyan na lubog sa baha. Tapos meron pang abante na hinahanap niya ang ating Vice Presidente na saan na lubog ang Pilipinas or lubog ang Metro Manila sa baha. Hinahanap niya ang ating Vice Presidente. Bakit? May utak ka ba? Tanong ko lang, abante, may utak ka ba? Bakit hinahanap mo yung ating Vice Presidente? Wala ka bang bulag ka ba? Hindi mo hinahanap yung sabi nila gonggong na presidente. Sabi nila gonggong. Bangag di umano na presidente. Ba't hindi mo hanapin yun? Tanong lang yan, abante. Kasi umaabante ka, hindi ka naman nanalo. May ibang nanalo dyan Ikaw ang nakaupo dyan. 'Di ba?